Good day everyone. Today po, ang topic natin sa DSLR boot ay Screen Editor Welcome Screen Tutorial. So kung bago po kayo sa DSLR boot, para sa inyo po itong topic na to. So unang gagawin natin, open natin DSLR boot natin. So once na open na natin yung ating DSLR boot, ito po ulit yung natin, pinaka home screen. So ila-launch nyo lang yung event nyo. Kung na ito yung event nyo, launch nyo lang po. Ayan. So nalagyan ko siya kanina. So gagawin nyo, punta kayo dito sa screen editor. Click nyo lang yung screen editor. Example, barayin ko muna itong nilagay ko ha. Okay, pag magbubura kayo, kunwari ito, yan, nilagay ko na yan. Click nyo lang yung image. Ito siya sa layers. Tapos, pindutin nyo itong delete, no? Itong delete sa baba. Kaya pindutin nyo yung delete sa keyboard para ma-delete siya. So, ayan yung pinaka default na itsura ng ating screen editor. Ay. So, bali sa taas, ito yung text, yung image, yung shape. Ito yung welcome screen. Screen editor, under ng screen editor ay yung welcome na screen. So, kung napapansin nyo, ito po ay QR code. Ito naman yung preview button to, yung browse button or yung preview button ng picture nila. Ito yung print. Pag pinindot nyo yung print, dapat hindi yung print eh. Ano po to, kapag ka naka-example, nandyan na yung mga guest nyo, ito po yung start ng session nila. Pag kinlik nyo ito, mag-i-start na silang mag-picture. So, itong ratio, huwag nyo nang baguhin yan kasi 16:9 to. So, testing natin baguhin na. Ito na lang. Since landscape, ito portrait. Ganyan yung portrait. Yan. Portrait ginagamit lang po yun sa mga naka-mirror boot. Pero dahil photo boot lang po tayo, landscape lang po tayo. So, dito sa gilid naman, makikita nyo yung layers. Ito yung icon ng photo boot. Ito yun, yung para mag-shot siya. Tapos, ito yung text niya. Yung setting ng text. Tapos, dito sa baba yung layers. Ito yung pinaka-importante yung layers, no? So, para magkaroon ng picture to, kunwari gumawa kayo ng wallpaper nung may birthday or nung celebrant, pwede nyo ilagay dito. Or pwede naman yung pangalan ng photo booth nyo. So, sige, testing natin lagyan, no? So, para malagyan ng picture po to, pindutin nyo tong image. Yan, tapos punta kayo sa folder kung saan nakalagay yung inyong ilalagay na wallpaper. So sa akin, ito po. Click nyo, tapos pindutin nyo open. So yan, ganyan na magiging itsura niya paglabas niya. So ang gagawin nyo lang is ida-drag nyo lang. I-occupy nyo lang yung pinaka-space. Ayan, so mukhang okay naman na siya. Ito yung pinaka-welcome screen ng ating photo booth. Yun yung pinaka-una nila makikita once na mag-open yung DSLR boot. So, ang gagawin natin dyan, dahil hindi na natin makita yung ibang button, punta tayo sa layer. So, papansin nyo nasa taas siya. So, para makita nyo yung layer na yung picture kanina, start session. So, pindutin nyo to. Drag and drop nyo lang po dun sa taas. Ayan, sa taas po dapat.
Yan, para lumabas siya. So, ito na po siya. Na. Tapos, kung gusto niyo palakihan nyo yan. Kung gusto niyo dito ilagay, dito, or sa taas. Kahit saan niyo po gustong ilagay. Dito sa akin, dito na lang siguro. Lakihan ko lang ng konti. Yan. Tapos, dahil nawala yung browse button dito, tapin nyo lang siya sa layer. Itong browse button, drag and drop lang po natin sa pinakataas. So, ayan. So, baguhin natin ang pwesto. Dito natin siya dito, sige, dyan na lang dito. Tapos, lilitan ko yan. Ayan, dyan nyo siya makikita. Tapos, dahil photoboot naman tayo, print, ito lang, session lang yung lalagay natin. Kasi itong browse button, no? Okay. Tapos, balitin sa welcome screen. Ang susunod naman na natin ay yung capture screen. Sige, testing muna natin itong welcome screen, no? So, pindutin nyo to. Pag okay na yan, launch event nyo po, yan po yung lalabas. So, ito, tulad po ng ginawa natin, nandito po yung start ng sessions. Ito yung wallpaper natin. Ito po yung previous na session nila or yung picture nila. Pag in-click nyo to, yan yung lalabas. Yung mga picture na tinake. Back nyo lang. Pag gusto nyo bumalik sa setting, pinutin nyo lang po ito, itong arrow na to. So, balik tayo dun sa screen editor. Dito naman po tayo sa capture na screen. So, sa capture na screen, makikita nyo dito yung countdown timer. Tapos yung thumbnails nung pictures na kailangan nyo po. So, dun sa template natin, 4 yung kailangan na picture. 1, 2, 3, 4. Kaya 4 po yan. So, kung 3 lang po sa template, 3 lang din po yun nandito. So, countdown. Tapos, yung thumbnails lang po makikita nyo rito. So, unang gagawin nyo, sa setting dito, under ng screen editor, capture screen. Under ng capture screen, under ng capture screen, nakikita niyo po yung setting dito, show live view. Ibig sabihin, show live view, bago mag-start yung sessions nila, ibig sabihin, show live view, makikita nila yung picture nila dito sa screen habang nagpo-post sila, pero hindi pa nag-i-start, no? Hindi pa nag-i-start yung shots, no? Preview lang po. Naka-live view lang po siya. Mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung live view. Crop view, okay lang po yan kasi minsan yung mga template na ginagawa nyo is sumasobra dun sa may ginawa nyong template. Kaya naka-crop siya automatic. Okay lang po yan. Kaya wag nyo na pong baguhin to. Lagi na po naka-on po yan. So, mirror view, normal naman na naka-on po yan. Huwag yun na pong galawin. Auto trigger camera, yes, on nyo lang po. Automatic na yung naka-on. Flash screen white, kapag shot, after shot, or during na shots, okay, on nyo lang po. Huwag nyo na pong baguhin. Cancel button, on nyo lang, okay lang po yan. Countdown color, ito po yun. Color white. Pwede nyo siyang baguhin. Example, green. Ayan, nababago po siya, no? So, sa atin, white lang. Tapos, wala. Dito na lang tayo. Capture. Ayan. Tapos, pindutin nyo tong countdown setting para mapalitan natin to, no? Yung countdown nya. Click nyo lang yung countdown setting. So, dito, makikita nyo, naka-block tong mga to kasi hindi naman natin kailangan to.
GIF, boomerang, tsaka video. Ito na po yung kailangan natin. So, dito, ito po yung photo po. So, before photo 1, yung sabihin, countdown niya is 5 seconds po, no? So, sa photo booth namin, hindi po siya naka 5, naka 10 seconds po siya bago mag-take ng shot. Kasi, para may time pa silang makapamili ng props. So, before other photos, since 3-4 yun, so, kailangan 10 seconds dito, 10 seconds din po yung mga kasunod na picture na countdown. Tapos yung photo review time, so after niya ng mag-shot ng picture, meron review time, makikita nila yung picture nila, 3 seconds na po, okay na po yan. Or gawin natin 5 seconds. Tapos also create GIF, i-on nyo lang yan, okay lang po yan. Tapos, dahil hindi na naka-on tong GIF, kung gusto nyo ilagay, hindi nyo siyang ilagay, click nyo lang yung on. Dahil sa atin, hindi nyo na kailangan. Pati itong boomerang, or yung 360, i-off na natin dahil hindi natin siya kailangan sa photo booth. So, once na tapos na po yung setting nyo dyan, balik po tayo sa screen editor. Click nyo lang itong blue, screen editor, tapos, capture screen. So, ayan, tapos na po tayo. So, titignan natin kung ano yung kinalabasan, no? So, testing natin. Gamit ko lang pong camera ngayon yung webcam ko po for tutorial purposes lang. So, launch po natin yung event natin kung ano yung kinalabasan. So, tulad kanina, ito yung welcome screen. Ito yung preview na browse button. Ito yung shot ng start ng session. So, click natin itong start sessions. Okay. So, 10 seconds yung countdown. And then, meron po siyang 4 na picture ang kukunin niya po. So, ito yung unang shots. Okay, For tutorial smile. purposes lang. Tapan ko yung mukha ko. Haggard na po. Yan. So, 10 seconds. Tapos 3 seconds na preview. Say cheese. Tapos 10 seconds po ulit na countdown. Three seconds na preview. Get Tapos 10 ready. seconds na countdown po ulit. So after po ng 4 na picture or na shots, magpipreview po yung ipiprint Share na your photos. picture. So meron tong, so pansinin nyo kung gaano katagal siya magdi-display. So 30 seconds po siya, tapos may nakalagay na done. So later on, tatanggalin natin itong done, tsaka itong email. Itong email, pwede nyo, ibig sabihin, dyan nyo isa-send yung picture. Same lang din dito sa SMS and Twitter. So dahil yan, done natin, tapos na. Thank you. So balik ulit tayo dun sa screen editor natin. So screen editor po ulit tayo. So tapos na tayo sa welcome screen. Nalagyan natin ng wallpaper, nalakayan natin tong icon. Ito yung browse button. Nalaman natin yung layer. Paggamit ng layer. Sa capture screen, natutunan natin kung paano baguhin yung countdown, yung paglagay ng live view, tapos dito na tayo sa sharing screen. Sa sharing screen po, ito yung kanina, yung after ng 4 na shot, ito naman lalabas kung no, dahil ito may done, tanggalin natin yun dyan kasi hindi naman natin kailangan yan. Click nyo lang to, off nyo lang. Tapos sharing icons location, ito po yung mga yan. So pwede nyo siyang baguhin, nasa bottom or pwede naman nasa top. So sa atin, nasa kanan lang. Tapos yung text labels, may text labels po yan, ayan po. So kahit i-off na po natin yan.
Tapos, final screen timeout, yung kaninang naglo-loading dito na matagal. So, kanina, masyado pong matagal yung 30 seconds. Ang gagawin nyo na po dyan is 10 seconds lang po. Adjust nyo lang po yan para hindi masyado matagal. Kasi wala na yung done dito. Hindi, ibig sabihin, aantayin nyo lang maubos yan ng 10 seconds. Tapos po, show original photos. On nyo lang po yan, naka-default na po yan. Retake button, minsan kasi pwede sila mag-retake eh. Pero off na lang po yan para hindi na po nagre-retake. So, ito yung paano nila makukuha yung picture nila agad. Pwede nyo siyang i-off or i-on yung email, SMS. So, sa atin, off na natin yung SMS, yung Twitter. Pwede natin iwanan tong email na lang. Para pagka gusto nilang kunin agad yung picture nila, click lang nila tong email, tapos itatype lang nila yung email address nila. Para ma-send na diretso sa kanilang email o kaya itong QR code para makuha nila sa kanilang cellphone. Yung print na to, ito yung print. Pwede mong i-print kung kanari kailangan na customer is 3 print para tag-isa-isa sila. Pwede ka mag-print ng 3 agad. So, yun po yung sharing screen, no? So, i-testing natin uli. So, click natin tong sharing setting. Ito po, no? Yung sharing setting, ayan na po yun, yung kanina. So, Photoshare Cloud naman, pag nakuha nyo tong version 7 ng DSLR po, lagi naman naka-on to. Ibig sabihin, para kang mayroon kang Google Drive. So, online dyan siya, automatic nagsisave din. Bukod sa nakasave sa laptop nyo po. Sa email, ganito yung lalabas. May nakalagay na from noreply@gmailphotoshare.com. Tapos, here is your photo and subject. Nakalagay doon. Yan yung mababasa nila sa email nila. Kung ayaw nyo makita itong pangalan, saan nanggaling, pwede nyo itong i-on. No? Pero dahil di naman okay lang, i-off nyo na lang po. Yung Twitter dahil naka-off, off lang po yan. Itong Facebook, in-off na natin kasi may time na kahit pangit, napopost sa Facebook automatic na. Kaya in-off na natin. So, ang gagawin nyo, after ng event, salain nyo muna yung mga magagandang photos or yung mga hindi kasama sa nila sa sessions or yung mga tinesting nyo na shot, sa kanya po i-post, no? Pangit kasi pag naka-on tong Facebook page, automatic siya na napopost lahat ng pictures. So, balik to tayo. Testing natin yung ginawa natin sa editor screen. So, launch event. Ito ulit yung wallpaper, yung icon, browse button, or yung preview. Pag-click, start na Last session. one. 4 na shots. 10 seconds po yung countdown. Tapos may 3 seconds na preview. 1, 2, 3. So, after ng 3 seconds Say po, cheese. start po yung second shots. Na may 10 seconds na countdown. So, Get for ready. tutorial purposes lang, ayan, webcam po yung gamit natin, kaya ganyan, kalabo po. Okay. So, after ng Smile. pang fourth na shot, meron po siyang preview na 10 seconds po. Kasama yung original na template na ginawa ninyo po. Ooh, So, ito looking po yun. good. Meron po tayong Share 10 your seconds photos. na preview po dito. Ito po yung mapiprint. So, sabi ko na pwede nyo gamitin to. Print. 3 copy kailangan nyo para tag-isa-isa yung customer nyo. Then, select nyo po yung print. No? Kung gusto nilang kunin yung image nila agad sa email, click nyo lang po yung email. Type nyo po yung email dito para makuha nila yung kanilang photos. Cancel nyan. O kaya naman, pwede nilang i-scan po yung ating
barcode sa kanilang cellphone para makuha nila agad itong picture nila. So, ganun lang po kadali yung ating welcome screen. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating tutorial. Huwag niyo po kakalimutan i-like and i-subscribe po ang ating Thank channel. you. So, thank you. Abangan ninyo po yung susunod natin na topic.